Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Chin Rodriguez from my Greek channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natatigyan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of Virgo. So Virgo, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. But because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating masasagap? So alamin na natin yan at tuklasin. Eto na, now na. Okay, there is the 5 of Pentacles. So there is something financial recovery. Oh, I love it. So makaka-recover ka na. And because there is the Queen of Pentacles, basta maging practical ka sa pinagtatrabahuhan at kumbaga kinikita mo, no? Maging practical ka, hindi puro padala, no? It's either hindi puro bigay. There is the Queen of Cups, represent for healing. So this is a mother figure na sinasabi na kung anong mga bagay na gagawin mo ay magre-reflect din sa'yo. So at the same time, there's a magician for manifestation. So may mga bagay na unti-unti ka nang matutupad, may mga bagay na unti-unti mo nang makukuha. So this is the 8 of Wands for a fast communication and fast movement. So maaring bibilis ng takbo ng eksena. And 8 of Wands represent something fast movement. At dito, kasi sinasabi dito, bibilis ang takbo ng eksena dito na magdadala sa inang tagumpay. So this is a page of covenant. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Na makinig ka sa vibration and something visions mo. The 8 of Wands is of something trouble. Kung nakikita mo yung sarili mo na makakapag-ibabansa ka, do it on your own, no? Kung magagawin mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa bansa. Amen. So let's see what is the 5 of Pentacles in reverse. Represent what? So there is the 8 of Pentacles, focus, no? Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, or either nakapokus ka ngayon sa kinikita mo. The Queen of Pentacles represent what? The Queen of Pentacles represent the lovers. So something connections, no? Connected ang iyong personality, yung ang iyong finances, no? Maaring may asawa ka, may jowa ka, no? Maaring connected kayo with a partnership. Additional messages with the Queen of Cups. With the Queen of Wands. With the Queen of Cups represent the 2 of Cups with a partnership. So, maaaring magkakaroon ka ng partnership dito and maaaring konektado talaga, no? With your love life, no? With your finances and, of course, love life. So, this is a magician for the Death card. So, this is the ending and new beginning, no? Tatapusin na yung mga bagay o yugto sa buhay mo na naghihintay ka lamang. So, may mga bagay dito na maaaring ito na ang simula ng pagbabago. The 8 of Wands represent the 2 of Pentacles with a balance. No? Kailangan mo maging balance, emotional at practical. Let's see what is the Page of Cups. With the Page of Cups, so there's a judgment for a wake-up call or inner calling, no? Kumbaga, ginigising ka sa katotohanan dito, ganito, pay attention, no? Sa, kung ano iniisip mo, no? Maaring ngayon ang katotohanan sa lahat ng nangyayari sa'yo. The 5 of Pentacles in reverse represent the 8 of Pentacles. So this is a 8 of Swords reverse. So something toxic friend or toxic environment, maaari makakalaya ka na. There's something freedom and peaceful. Now there's a peaceful resolution. And of course, let's see what is the Queen of Pentacles and the Lovers. Represent the 10 of Cups with that happiness. So, magiging masaya ka dito with your asawa, jowa, no? Maaring magiging maligaya ka dito. O maaring may asawa ka, pero sinasabi dito na maaring may kaharutan ka pa, o magtantan ka. There's a Page of Cups with a spying, looking, watching at you. May sumusubaybay sa'yo, ha? Merong may lihim na may gusto sa'yo, pero eventually may asawa ka na. Manahimik. There is a magician and of course the Death card.
represent the Four of Wands. So, something homecoming celebration. No? Para magdadala sa ito ng celebration, no? Yung mga bagay na minahangad mo. No? Maaaring makuha mo na. This is the Death card for transformation. Ang pagbabago. Ang unti-unting pagbabago sa buhay mo. The Eight of Wands represents the Two of Pentacles, represent the Six of Swords, transition. At the same time, kumaga mababago na yung buhay mo dito. So, ito yung magdadala sa'yo ng balance. No? Ang ganda kasi nakalaya ka sa from toxic environment, toxic people, toxic family, and there's the Five of Pentacles reversed from the recovery from financial loss or financial crisis. Ang ganda. The Page of Cups because the Judgment represent the Empress card for a revert. So magkakaroon ka ng bagong bukas, bagong simula. There's a something blessing ng universe. Let's see what is the outcome. So there's a Seven of Swords, sneakiness, no, spying, looking, watching at you, or either lying, cheating on you. This is the Wheel of Fortune, no? Turning to your favor. No? Papabor na yung sitwasyon sa'yo. Maaring yung person mo hindi mo alam, niloloko ka. No? Maaring hindi mo alam, pinaglalaroan ka, o maaring niloloko mo yung jowa mo or person mo. No? Additional messages about sa career. So this is the Emperor, be mature and up in being grounded, no? Pagdating sa career mo, kailangan maging mature ka. Kailangan na, kumbaga high standard ka dito sa bagay na to. Kailangan, hindi ka basta-basta magpapauto o magpapabudol with the Two of Wands by choices, no? May mga bagay na dapat mong piliin. May mga bagay na kailangan mong gawin, no? Maging mature ka sa mga bagay na gagawin mo din at the same time. Additional messages about sa career with the Four of Cups. Mag-i-evaluate ka or mag-a-analyze ka muna bago ka mag-take ng action. Alamin mo dapat kung ano muna yung ugat ng eksena bago ka magsimula ng panibagong chapter, no? Kumbaga, there's a something, big sabihin, sa negosyo o trabaho, no mo? Kumbaga, mag-background check ka muna or either sa negosyo, kailangan alamin mo muna kung paano mo papalawigin ang yung business or pagdating sa relasyon. Bago mo pasukin yung relasyon or something, connected kasi ang love life and career dito eh. No? Kumbaga, kilalanin mo muna yung pakikipag-negotiate, pakikipag-transactions, ganon. Additional messages about naman sa health and love life. There is a moving on, no? Maaring makaka-move on ka na, maaring makaka-move on na yung person mo. And of course, there's a Five of Cups with a regret. Nga lang, may panghihinayang at pagsisisi. Or may mga bagay na kailangan mo tigilan, no? Kung ayaw mo pagsisiyan sa huli. Pagdating sa love life, there's a Ten of Pentacles with a long-term success, with long-term investment. Itong tao na to ay pang matagalan. So, nasa sayo yan kung ile-let go mo o hindi. No? Itong tao na to mahal na mahal ka. So, may mga taong parang nagugustuhan ka or may mga taong may gusto sa'yo. At the same time, kumbaga, kailangan mo bitawan yung mga bagay na alam mong hindi mo dapat ginagawa kung ayaw mo magsisi sa huli. Additional messages about sa health. There's the King of Swords, no? Being wise. Maging matalino ka, stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na alam mong kumbaga yung kapag kumakain ka nun o nakauminom ka nun, nagtitrigger yung sakit na yon. And because there's a justice, karma, no? Consequences. Kung ano yung mga bagay na ginawa mo ay may kaakibat sa'yo. Ibig sabihin din dito, kung gumagawa ka ng hindi maganda sa kapwa mo, babalik din sa'yo. No? It's either guys, gumagawa ka ng black magic involved. No? Kung magawa ka, ginagawa mo na sakit ng person na to o itong tao na to, maaaring babalik sa'yo yon. Or either, kumbaga may mga taong may ginawang ka, no? Ginawang ka, Virgo. Maaaring may gumawa sa'yo ng hindi maganda about sa health issues mo. Maaaring bumalik sa taong gumawa sa'yo. Okay. Additional messages dito about sa magical fairy messages. About sa magical fairy messages represent what? So there's a business venture. See, bagong opportunity to. This is a new opportunity and career opportunity for a new business idea. Additional messages. And there's a spiritual teacher. Kailangan mo na albularyo dito, ha? And of course, there's an admit your true feelings to yourself. Natanggapin mo sa sarili mo kung ano yung mga bagay na totoo. So let's see what is the synchronicities. Synchronicities represent a princess, no? Maaring kumbaga gagawin kang prinsesa dito. Or either there is something princess here. Na maaring may princess ka sa pangalan. Or maaring kumbaga maaring princess tong eksena. Charis. Maaring kumbaga mas bata ka sa person mo. Ganon. And there is protecting love.
Kumbaga, ikaw ang or pinoprotektahan yung pag-ibig or ikaw ang magpoprotekta sa pag-ibig. And there's an eagle. Oh, guys, there's something in messages. Messenger to ang eagle, ha? There's something in messages for you. May mensahe sa iyo ang ating gabay pagdating. May gayuma dito. Something like that. Na-sense ko lang. Additional messages with the Godder. So, ibig sabihin pinapakainan o pinapainom tong tao na to. Maaaring malayo kayo sa isa't isa. Maaaring malayo kayo sa isa't isa na person mo. Okay, let's see what is additional messages. With the phrases, ibig sabihin may involved na babae. O may involved na person. So, let's see what is the yin and yang oracle card. May message with the God. Okay. Additional messages. And there's a yin and yang for limitation and fear. No? Labanan mo ang takot at pangamba mo. Dapat limitahan mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. And there's a reflection. See, may salamin nga talaga. I think kaya nagkaroon ng third party, may salamin dun sa harap ng kwarto mo. No, naka-reflect dun sa higaan mo. Kasi kapag ang nasa higaan mo, kapag may nagre-reflect na salamin, at nakikita yung personal or yung tao, no? Yung image ng tao, pag nakita yung nagre-reflect yun, nagkakaroon ng third party. Dun sa, kung may relasyon, kung may asawa o may jowa yung tao na yon. And of course, sinasabi, or either may basag na salamin dun sa bahay. And there's a release, na kailangan mo alisin, surrender mo sa ating poong may kapal. Bitawan yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. There's a facade. See, there's an impostor. May nagpapanggap dito. So, let's see what is additional messages for Archangel Michael messages. Archangel Michael messages for you. And there is a go forward fearlessly. Kailangan mo magpatuloy na walang kinakatakutan, ha? And you created the situation and you have the power to change it. Ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo, ikaw rin makakagawa ng paraan para makaalis ka dyan. For the angels, answer represent what? Forgiveness, no? Pagpapatawad. No? May mga bagay na kailangan mo ipagpatawad, hindi para sa kanila, para sa sarili mo. And there's a yes, no? Totoo at tama, no? At akma sa iyo lahat ng mga kaganapan na to. Maaring ito na yung simula na kailangan mong matauhan at kailangan mo maliwanagan. For the chakra messages. So there's a perception. Baguhin mo yung mindset mo, baguhin mo yung pananaw mo dito. And there's a complaisance, no? Kung ayaw mo mahuli ang lahat, gawan mo na action to. And there's a grip. Now, there's a something looses or something loosen, no? May mga bagay na nawawala sa'yo. It's an opportunity to learn, no? It's an opportunity to appreciate the things na nawawala sa buhay mo. Or inaalis ng ating Panginoon, kaya siguro tinanggal sa buhay mo yan. Kaya yan, inalis kasi may dahilan. Inalis yan kasi may ibig sabihin. Inalis yan kasi hindi makakabuti sa'yo. Or Romance Angels represent what? Romance angels represent a keep an open mind. So, kailangan pagdating sa relationship, open mind ka. Kumbaga, open kayo sa isa't isa, sa lahat ng aspeto or kaganapan sa buhay nyo. And there's a retreat, no? It's time to disconnect from the world. Kailangan nyo kumawala sa mundong ginagalawan nyo o sa paligid nyo. No? Maraming taong, humaharang sa eksena yung dalawa. So, there's a possible na kailangan yung palayain with the toxicities or negativities. Makakalaya ka kasi dito yung pinaka-energy with paglaya, no? Kapayapaan. Additional messages for Moontology. You and your loved ones are safe, no? Kung ikaw at saka yung mga mahal mo sa buhay, safe naman daw. And the end of a top cycle approaches, no? Tatapusin yung mga bagay o yugto sa buhay mo na hindi na makakabuti sa'yo. Para may pagtapos ng yugto. The end of the chapter, no? So let's see what is an energy. Energy represented for chakra Archangel Raphael for healing. Na magkakaroon din ng healing dito. And there's a happy family. Magiging masaya ka dito, no? There's something recovery talaga, guys. Nasa sense ko. With the family issues. No, maaring may mga anak na kayo, gato ganyan. Parang there's something rainbow. No, after the storms, there's a rainbow, no? Pagkatapos ng unos at pagsubok ng pamilya nyo, makakabangon at makakaraos kayo. Additional messages. And there's an acceptance, no? May mga bagay na unti-unti nyo matatanggap. And of course, there's a growth, no? Kasama yan, bagay na yan na mangyayari sa buhay mo kasi ugat yan lahat ng kaganapan sa buhay mo. Magsisilbing ugat ng tagumpay, no? So, let's see what is additional messages
for angel spirit guides. So, there's a past life. So, there's a review and gift. Na maaaring ito yung regalo ng langit sa'yo na parang pinapaalalahanan ka o nire-review ka na maaaring nangyari na to sa nakaraang buhay mo. Na maaaring inuulit lang ulit na may mga bagay na kailangan mo pakakatandaan at pinapakita sa iyo yung magsisilbing solusyon. And there's a growth. See? Growth pa rin. The Sun card. No? Bibigyang linaw lahat ang kaganapan sa buhay mo. Bibigyan solusyon at bibigyan ng kaliwanagan. And there's a full moon by enjoy your life from the fullest. So, kailangan mong mahalin at enjoyin kung ano man yung mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. Additional messages. Basta magkakaroon ka na successful dito, recovery. And there's a freedom. I told you, di ba? Malakakalaya ka talaga dito sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. May paglaya dito. And there's a practice. And enhance your ability and polish your skills. At the same time, i-practice mo sa sarili mo na hindi ka makikinig sa mga taong nasa paligid mo. Additional messages. And the golden children, so there's a rare gift, no? May mga kanya-kanya tayong regalo, no? Sa ating pong may kapal. May mga kakayakanan, katangian ka, na maaaring iba sa katangian ng iba, no? Kaya kailangan ko naman yung mga bagay na yun, mahalin mo. Kumbaga, palawigin mo yung kakayanan na yun at kaalaman. Very courageous, peony, for something, let yourself be seen. No? Hayaan mo yung sarili mo ang makatuklas. Hayaan mo yung sa sarili mo yung makakita ng mga bagay na yun. So, let's see what is additional messages. Increase energy. So, see? Palakasin mo yung enerhiya. So, something like recovery, no? Talagang parang nagre-recharge ka dito, guys. O marirecharge ka talaga. For Jesus' loving quote said, let your heart be troubled, neither let be afraid. Pwede ka matakot, no, sa mga bagay, pero wag ka mangangamba, no? Kumbaga sinasabi sa iyo dito, or wag ka mangangamba, pwede ka matakot. Parang baliktad na gano'n. Kumbaga sinasabi sa iyo dito, wag mong hayaan ang puso mo ang maguluhan sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. Dahil ang puso mo ang magtuturo sa iyo patungo sa tagumpay na inaasam mo. May mga bagay diyan na ipapakita sa iyo ang nakakatakot na part, no? Kumbaga doon niya ipapakita sa iyo na lahat ng mga bagay na yun na sa kadiliman ka man, makikita mo pa rin yung liwanag, no, sa loob ng kadiliman na yon, no? Kumbaga sinasabi sa'yo dito, tahakin mo ang landas na yan. Makikita mo sa dulo yung ibig sabihin ng ating Panginoon na lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo ay isang pagsubok lamang. So let's see what is the angel's number, represent what? At sinasabi dito with the angel's number 10 and 01, spiritual awakening. I told you so. This is a new beginning for spiritual awakening, a new phase in a religious or spiritual quest. You're going through a spiritual awakening, which can feel like a dark night of the soul. You are on the path, on the enlightenment, and this too shall pass. So see, makakapasa ka. Tahakin mo ang dilim na yon, makikita mo ang liwanag, nasisinag sa'yo. So let's see what is additional messages for a messages of life. I told you so. Messages of life represent what? Overcoming. So, see, nakikita mo? Yan yung magsisilbing liwanag mo. No? Pag natahak mo yung landas na yon. Today, in the great school of life, I have practiced self-discovery by acknowledging that my fears, anger, and ego separates me from my divinity. I allow the light to grow inside me, and the light gives me the power to reign over my inner kingdom. Today, I overcome all that separates me from the light that is my truest self. So see, kumbaga unti-unti mo matutuklasan ang sarili mong kakayanan at sarili mong kalakasan. Doon mo makikita ang plano ng ating poong may kapal na lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo ay isang halimbawa lamang yan na mararanasan mo. Isang mission na dapat mong tapusin. Isang karanasan na dapat mong matutunan. So guys, this is a special gabay for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of Virgo. So, Virgo, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gabay. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos updated. Because maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel and lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo na Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manabalik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!